But Zion said, the Lord has forsaken me, the Lord has forgotten me. Can a mother forget the baby at her breast, and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Okay, let's pray po. Tagu-taguan. Isa po itong laro ng mga bata, kung maalala ninyo, kung kayo ay nakapaglaro nito. So, di ko lang alam sa mga millennial ngayon, no, kung nilalaro pa nila ito, no? So, meron siyang, actually meron siyang dalawang version, no? May dalawang version siya. Yung una, tagu-taguan. Sabi ko, tagu-taguan, maliwanag ang buwan, masarap maglaro sa dilim-diliman. Pagbilang ng 10, nakatago na kayo. 1, 2, hanggang 10. No, kasi ito, madalas po ito, nilalaro ito yung pagka maliwanag ang buwan. No? So, dito sa unang version, hindi ito yung ginagamit namin. Ano? Kasi sabi rito, masarap daw maglaro sa dilim-diliman. No? Mukhang ito, kasi lalo na ngayon, hindi na yung lalaruin kasi kumbaga, uso na yung takutan ngayon. No? Kapapanood siguro ng mga nakakatakot na palabas. Ito yung dinatnang kong version, no? Itong isa. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pagbilang ng 10, nakatago na kayo. 1, 2, hanggang 10. No? So, after counting 1 to 10, no, parang yun ang hudyat na pagtapos ng pagbibilang, then tago na. Habang yung nakita niyo sa picture, yung bata nakatalikod. No? Sabi niya wala sa harap, wala sa likod kasi naalala ko nun, yung iba madadaya. No? Pagka bukas nung mata ng bata, save agad. So, ang laro nito is yung pag nagtaguan na, mahahanapin sila ngayon. Pag nakita, nakita ko si Dieter. Pag nakita ko si Dieter, sasabihin ko lang, Bong, Dieter. Nakita ko siya. So, ang gagawin niya, makikipag-unahan sa akin pagbalik doon sa base kung saan ako naka-gleam, no? So, pagka nauna ako nag-base, ibig sabihin, automatic siya na yung taya. Pag siya yung naka-base, hanap na naman ako ng iba nakatago, no? So, yun ang larong ito. So, paano kaya, no? Kung ang sa tagal ng paghahanap mo, so, inabot na ng ilang oras. Yung tipong kala mo, hindi mo sila makikita. Ha? So, nakakalaro ko noon, no? May bata talagang iyakin. No? Lalo na yung lagi siyang taya. So, ang gagawin niya, iiyak na lang po. Iiyak siya. Tapos di niya, walang kamalay-malay, no? Walang kamalay-malay. Ang masakit pala nito, yung mga kalaro mo, nagsiuwian na. Mag-isa ka na lang, no? Mag-isa ka na lang doon, ano yun sabi ko nga, sa ilalim ng maliwanag na buwan, gabi yun. So mag-isa ka na lang. Paano kaya yun? Hanap ka ng hanap, nagsiuwian na pala. No? So totoong laro ng buhay, na kung saan may mga problema, ang tanong, ito ba ay haharapin mo o tataguan mo? Minsan tipong di nakakayanin na dahil ikaw ang taya, hinahanap mo ang Diyos. Nasa iyong inaakala, siya ay nagtatago. You might probably know God. Because the question is, where are you, Lord? No? Nakita natin sa screen natin, no? Yun ang tanong. And not, who are you, Lord? No? So, kumbaga sa ka-textmate mo, no, kapag tayo nagte-text, where na you? No? At least meron kang kausap, nakilala mo yung kausap mo, kaya tinatanong mo kung nasa na siya. No? Ang masakit nito pag ang reply sa'yo is, who you? Hindi ka kilala. No? But sa totoo lang, no, you really do not know God if you do not know where He is. Kapatid, pinagtataguan nga ba tayo ng Diyos?
Did He turn away His face from us? So, dun sa ating binasa, na ating text, scripture, tayo bago na nalangin. So, sa Isaiah 49:14 to 16, ulitin ko lamang po, but Zion said, "The Lord has forsaken me, the Lord has forgotten me. Can a mother forget the baby at her breast, and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me." That Zion is actually the people of Israel, no? Concluded that God has forsaken and forgotten them when they face sufferings that last for a certain period of time. Katulad din natin sila na madalas nagtatanong kung nasan na ba ang Diyos sa oras ng mga sunod-sunod na problema. Gaya na lang nitong kasalukuyang sitwasyon natin, itong COVID-19. No? We had been quarantined for, I think, for 55 days. No? Kung di ako nagkakamali, nagsimula ata ng March 17. No? So, but still, the threat is still around and active. No cure, and the curve is not yet flattened. Pero parang napakatagal na ng 55 days. Naiinip na ba kayo? Eh paano kung ito ay magtatagal pa at magtuloy-tuloy pa? Kaya mo ko ba? O iiyak ka na rin tulad nung tagu-taguan, no? Na naghahanap ng magiging taya. At ibabato mo din ang sisi sa Diyos na inaakala mong pinabayaan at iniwan na tayo. Noah and his family inside the ark in 364 days approximately, no? So, ang kwentong ito ay makikita natin sa Genesis chapter 7 verse 6 up to chapter 8 verse 20. Tayo nakaka 55 days pa lang kumpara sa almost isang taon na nasa loob ng ark. At may pagkakataong nakakalabas at nakakapili pa tayo ng makakain. Yung iba, suportado na ng ayuda, patuloy pa sa reklamo. Ang tanong, pinagtataguan ba tayo ng Diyos? Iniwan at pinabayaan? Inip na tayo. Gusto naman natin makagala. Nakaka-boring na sa bahay. Feeling mo, parang nakakulong ka na rin sa ark. Tapos, parang huminto na ang mundo. Yung iba, pasak nila, parang yun na yung katapusan. Sapagkat, nawalan pa ng paboritong channel, no? Sa pinagkakabalahan at pinagkakalibangan na telebisyon. O sige, no, ito yung susunod, tingnan natin. Meron pa bang titindi pa rito? Okay. Israel wandered in the wilderness for 40 years. So, ang kwentong ito ay makita natin starting from Exodus, no? Yung nag-exit sila sa Egypt. And particularly these numbers 14:33 to 34. So 40 years is approximately more or less 14,600 days. Wow, tagal no? Pag-alagala na parang walang direksyon kung saan pupunta. Eh, kumusta ang sitwasyon natin? So sa 55 days pa lang kumpara sa sitwasyon nila sa loob ng 14,600 days. Walang kuryente, walang tubig, walang permanenteng lugar at bahay. At marami pang iba na meron tayo ngayon. So may titindi pa ba dito sa 40 years? Let's see.
This is Judah 70 years na pagkaka-capture sa Babylonia. No? Ito ay makikita sa Jeremiah chapter 25 verses 8 to 11. So Judah was destroyed. Some were killed and others were put into exile by Babylonia for 70 years. No? So ito approximately 25,550 days. Iniwan na ang kanilang lugar at tahanan. No? At kapag sinabing bihag o yung captives, sila ay mga naging alipin o slaves. Either ibenta at ilagay sa forced labor, so may matinding paghihirap. Sa mga pinagdaanan ng magkaibang panahon at iba't ibang sitwasyon, masasabi ba na pinabayaan at iniwan tayo ng Diyos? Sa tingin nyo? So, yung mga tingnan natin tatlong sitwasyon, so those are process, no, pagpoproseso ng Diyos sa kanila. Kasi may tinatawag tayong in a process there is an input, no, and an output. So, yun ang alamin natin. Ano ba yung naging reason? No, bakit sila dinaan sa ganon? At ano ba yung magiging output nun after na pinagdaanan mo yan, no? Genesis 6:5. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Genesis 9:1. Then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. So ang input dito, malinaw, is the wickedness of human race. Nagiging sobrang kasamaan, no? Talamak ang kasamaan. So doon sa ilang days, almost 1 year, no? So, ang naging output nun is a blessing of a new race. Noah found favor in the eyes of the Lord. Kasi sila yung nakita lang ng Diyos na sa kanyang mata ay si Noah ay isang righteous. Therefore, sila yung niligtas niya upon wiping out of the whole earth, no? Because of that great flood. Yung pangalawa, this is about sa wilderness, no? 40 years. So Joshua 5:6, the Israelites had moved about in the wilderness 40 years until all the men who were of military age when they left Egypt had died, since they had not obeyed the Lord. For the Lord had sworn to them that they would not see the land He had solemnly promised their ancestors to give us, a land flowing with milk and honey. So, ang input dito is the disobedience. Pag sinabing military age, ito yung mga 20 years old pataas. So, medyo bata pa, actually 20 years old, no? So, kung gusto nating makita tong account na to, ito ay nasa Numbers 1, chapter 1, verse 3. Same as with the chapter 1, verse 45 and chapter 2, verse 11. And the output is Israelite below 20 years old entered the promised land. So, yung promised land is flowing with milk and honey. So, ibig sabihin nun, yung flowing with milk and honey is hyperbolically descriptive of the land's richness that expressed the abundance of pure means of enjoyment. Wow! So parang kumbaga na-imagine ko na yung lugar na yon, no, the promised land is talagang mag-i-enjoy ka, no? Andun na lahat, no? Andun na lahat ng pangangailangan mo. How about the 70 years, no, captivity kaya ng Judah? Jeremiah 25:8.
Therefore the Lord Almighty says this, because you have not listened to my words. And Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So the input is yung katigasan ng ulo, no? Stubbornness. They did not listen to God. Remember the warning of Prophet Jeremiah, yung nagiging mensahe natin last Sundays. They rather listen to the false prophets, no? So mas pinakinggan nila yung sinasabi ng mga false prophet na to na walang mangyayari sa atin, no? Hindi tayo pababayaan Diyos, kapayapaan. Then they disregard the message of Jeremiah. Sabi niya, magsisi na tayo. Magsisi na kayo. Sapagkat parating na, no? Parating na ang the day of the Lord, and that is His punishment na nandyan na ang mga Babylonia. Then the output is, no? Actually, no, during that time, no, di maintindihan ng tao, ng mga Hudyo ng bakit sasabihin ng Diyos na doon sa Jeremiah 29:11 na hindi niya tayo planong i-harm, but ang plano niya is give us hope and a future. Actually, nangyari, no? The output is the remnant of the exile returned to Judah through Cyrus, the king of Persia. And the city and the temple were rebuilt. So the story is nasa book ng Ezra at sa book ng Nehemiah. So, kung titingnan natin tatlo, 364 days. The next one is 4,600 days. At yung pangatlo is 25,550 days. Sa magkakaibang panahon, tao, sitwasyon at haba ng pinagdaanan, common sa lahat ang filtering. Pag sinabing filtering, yung parang sinasala, no? And o ang paglilinis ng Diyos sa kanyang mga pinili. Because of their sin, wickedness, disobedience, stubbornness, kaya dumaan ang lahat sa pagsusulit o testing. Then, ang matitira o mananatili na sa kanyang pananampalataya, magsisi at manumbalik sa Diyos, ang siyang maliligtas. Pagpapalain at tatanggap ng magandang plano ng Diyos. Therefore, hindi ang Diyos ang tumalikod at nagtatago. Bagkus tao pa rin ang naglalaro ng tagu-taguan. Mahilig sumiksik sa dilim. Wala tayong may pagmamalaki dahil ang Diyos ang naghahanap at nakakatagpo sa atin. Romans 8:18-19, no? Yung ating last Thursday Bible study. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Romans 8:21, that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. So glory that will be revealed, that is the new creation that will last eternally. Hindi yung previous creation, no? So magkakaroon ng bagong paglilikha. So 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, meron ba rito? If anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new is here. So tayong lahat dito are that creation, no? Hindi tayo subject to the bondage of decaying, no? Bago na tayong nilalang. So yung old nature mo, wala na yan, no? Same as with the Revelation 21:21. Then I saw a new heaven and new earth. For the first heaven and earth had passed away, and there was no longer any sea. Even itong tinutungtungan natin, even this corrupted world,
will be created. Same as with us. I-create ulit tayo as new creation. Excited ba kayo na dumating yung panahon na yun? Glory will be revealed only for the children of God. No? Sinabi dyan. Ang tanong, sino ba yung mga children of God? John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So, mga pinili, no? Yung tumanggap at nagtiwala sa Panginoong Yesus. Sila lang talaga yung may karapatan ng tawaging anak ng Diyos. Masakit man tanggapin, hindi lahat pwedeng tawaging anak ng Diyos. Lahat ay nilikha ng Diyos, pero yung tumanggap lang sa Panginoong Yesus ang may karapatang tawaging anak ng Diyos. Then sa verse 15, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child he has born? Pagka i-compare sa pagmamahal ng isang ina, walang tatapat dyan. Kaming mga tatay, hindi namin kayang tapatan yan ang pagmamahal ng ina. That's why today, we are celebrating Mother's Day. No? So, bakit kaya? Kasi, biro mo, 9 na buwan na binitbit nila sa kanilang sinapupunan. Para kang, kumbaga minuminuto, meron kang bitbit, no? Meron kang binubuhat. Then, pag dumating yung time na iluluwal mo na siya, andun pa yung paglilibor. Ang sakit, no? Though, sabi ng Panginoon, though she may forget, I will not forget you. So, ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos ay higit pa doon sa pagmamahal ng isang ina. No? No chance God will forget us. Higit pa ang kanyang pagmamahal sa isang inang nagdala ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan sa isisilang na sanggol at naghirap sa panganganak. Man said, the Lord has forgotten me. And actually, this is a big lie, no? Because the Lord Himself said, I will not forget you. Man said, the Lord has forsaken me. But the Lord Himself said, in Hebrew 13:5-6, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with the confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Natatakot ka ba sa sitwasyon natin ngayon? Huwag kang matakot sapagkat ang sinabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat siya ang ating kasama. Doon sa last verse ng ating text, no? Verse 16, see, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Dalawa nakita natin dito, no? One, we have been engraved on the palms of the Lord. Ito ba ay marka as in tattoo sa kanyang kamay? Nagkakatattoo ba ang Espiritu? Yun ang tanong, ano? Because ang Diyos ay Espiritu. No? Pangalawa, our walls are ever before Him. Ano itong pader na to? No? Na ito ay pader natin na lagi niyang inaalala. Okay. So makita nyo dyan yung mga palad na nagkakatattoo rin pala mga palad. No? Aside from ibang part ng katawan. So, reason ng mga nagpapatato, ba't kaya nagpapatato sila? So, hindi lang sa kamay o palad, maging sa ibang bahagi ng katawan, actually, pwede kang magpatato. Basta may balat, no? Even nga sa ulo sa anit, may mga kalbo, nagpapatato dyan sa ulo. 1, para daw maalala mo ang taong mahalaga sa'yo at mahal mo. Ipapatato mo ang kanyang pangalan o yung kanyang itsura. Ha? So, ito, nagkakaroon kayo ng mga hint, ha? Para kung sino man yung mahalaga sa inyo, no? Paano naman kaya kapag nagpalit ka na ng inspirasyon? Ha? Anong gagawin mo?
Wala? O, ang nakita ko, pinapatungan. So, siguro kailangan magpaturo tayo kay Mr. Bean. Naalala niyo ba yung ano, yung anong portrait yun? Yung si Queen, no? Yung Queen, di ba? Yung mukha, pinalitan ng mukha, no? O, pangalawang reason kung bakit nagpapatato, makikilala ka daw sa iyong tato, no? Either miyembro ka raw ng isang gang, o kaya naman magpapakilala ka as Boy Aguila, no? Kasi nakatato sa iyo Aguila, napakalaking Aguila. O Tonyong Bayawak, no? O kaya naman Mark, si Mark Tigre, no? Sa nakakita ka ng mas matapang sa iyo, nakasindak ka. So yung pagkabigla mo, yung tattoo mong Aguila naging sisiw, no? Then yung Bayawak naging butike, Tigre naging kuting, no? Okay, then pangatlong reason, so ito raw ay arts. Kaya yung iba buong katawan, pati mukha, no? Pinatatato nila. So hanggang sa maging isang malaking tattoo ka na lang. Ang tingin na lang sa'yo, isang malaking tattoo. Okay? Pangapat, para maitago ang peklat, no, yung scars mo, no? Para maitago, patatakpan ng tattoo. At minsan mismo yung peklat o yung marka ang nagpapakilala sa isang tao, no? So kwento ko na lang because ako'y naoperahan, so meron akong scars dito. Mainit, minsan nakaalis ang t-shirt ko. May bisita. So di ako maalala ko ata mga pamangkin, no, o itong mga batang ito. So tanong ang kala nila ako ay isang siga. Kasi sabi nila may butas, parang sinaksak. Dami ko raw saksak kasi naalisan din ako ng gallstone, no? Daming saksak. Lumabas si Papa na nakawala ring t-shirt. Ay, sabi niya, wala pala yung sayo. Ito pala yung senior mo. Kasi kay Papa nun, mahaba sa chest, no? So walang-wala yung aking mga scars, no? Okay. May kilala ako ang daming tattoo sa palad, no? Usong-uso kasi yung sa panahon namin yung kodigo actually nasa palad. May mga nag-react siguro sa panahon din nila ginagawa din yun. Sa ngayon hindi na pwede kasi huling-huli na kayo. No? Kumbaga sinasabi nila, nako pinagdaanan namin yan. Kaya hanap ngayon ng mga kakaibang pagtatatuan. No? O kaya, minsan gawin mo kaya ilagay mo doon sa ilalim ng talukap ng mata mo para talaga nakitang-kita. Okay. So, ang tanong, ang ganda pala nagpapatato. So, binigyan ako ng idea, magpapatato nga ako. So, Leviticus 19:28, do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. So, pinagbawal po ng Diyos. Nung kanyang nilabas ang Israel sa Egypto, wherein sa Egypt kasi talagang usong-uso dyan yung pagpapatatok ng katawan. So talagang ayaw ng Diyos na kumuha sila ng mga ginagawa ng mga Egypto, no? So ayaw niya ng mga tatong niyan. So sorry to say, yung mga merong tato, so pag-isipan po natin yung mga gusto magpatato. So pag-isipan muna po natin bago natin gawin yan. Kasi baka dumating yung time, ipabura mo, mas masakit ang pagpapabura. And beside, pagka yan nilagyan ng ink, sometimes nagiging poison yan, no? O nagiging toxin yan sa katawan mo. Kasi, ano yan sasama sa skin mo na may dugo, no? So, pag-isipan po natin. We have been engraved on the palms of the Lord. Therefore, there is not a tattoo. Kasi ayaw niya, no? How can we see or put mark on a spiritual God na di pa nakikita ng mga ancient people o ng mga Israelite before? John 20:27-28. Then he said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Thomas said to him, my Lord and my God. Acts 2:36. Therefore, let all Israel be assured of this.
God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Sa Isaiah 49:16, ulitin ko, see, I have engraved you on the palms of my hands. No? Pinakita niya, no? So para hindi natin makalimutan yung kanyang sakripisyo. Kaya pagharap natin sa kanya, see, I have engraved you on the palms of my hands. Kita natin kung ano yung sakripisyo niya sa atin, no? Para tayo ay maligtas. Uulitin ko, huwag niyong sayangin. Huwag niyong sayangin ang pagmamahal at ang pagsasakripisyo ng Diyos. Part of that Isaiah 49:16 is, your walls are ever before me. So these walls are the wall of Jerusalem. So is for protection and security of God's people. Walls of the city of Jerusalem figuratively speaks of health, strength, prosperity, and security of God's people. Laging inaalala ng Diyos ang kondisyon ng kanyang tao, kahit na may objeksyon at pagdududa ng mga ito. Alam ng Diyos at naunawaan niya ang paghihirap at pakikibakan natin, kaya nakahanda palagi ang kanyang proteksyon dahil sa kanyang pag-unawa, awa, at pagmamahal sa atin. Lucas 15:3-5, at sinalita niya sa kanila ang talinhagang ito na sinabi po ng Panginoong Hesus ito, no? Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala, hanggang sa ito'y kanyang masumpungan, at pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. Tama na ang tagu-taguan. Wala na magtatago. Bagkos palitan na natin yung laro natin ng hanap-hanapan. Meron bang laro ng ganun? Hanap-hanapan. Maghanap tayo ng mga naliligaw. Ang Diyos ang unang nagmahal at natutulang tayong magmahal. Tayo ay naligtas hindi sa ating mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Siya ang naghanap at nakakita sa atin at hindi niya tayo iniwan o tinaguan kailanman. Tayo ang madalas magtago at mang-iwan sa kanya. Pagbilang ko ng 3, magpakita na kayo. 1, 2, 3. Born precious. Born faith. Simulan na nating maghanapin ang ibang nagtatago upang makilala din nila si Jesucristo, ang tunay na tagapagligtas at Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin.